Shoutout muna sa lahat kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay magbabalik tanaw lang tayo at tingnan natin at obserbahan natin kung ano talaga ang ugali ng tunay at huwad na tumutulong. Ang unang vlogger ay si Tekram. Hindi naghintay ng sponsors, walang pag-aalilangan na nagbenta ng sariling sasakyan. Morning guys. Ngayon po ay nagising po ako ng 4 o 4:30 at hindi na po ako makatulog. Kahapon ako kasi nag-PM po yung buyer doon po sa aking binebenta para sa regalo ko po kay Baby Vincent. Salamat Sir Ramel. Sobrang lagi po nang ibigay para kay Baby Vincent. Hindi ako magkapaniwala na. Ganito malaki yung binigay nito natin sa akin. Salamat po talaga Sir Ramel. Sa pamilya mo, maraming salamat. Ang pangalawang vlogger ay si Brother Jose, na nag-abono lang ng 12,500 para makabili ng kalabaw na nagkakahalagang 37,000 dahil ang 24,500 ay galing mula sa sponsor, pero ito ang pinapalabas niya sa kanyang channel. Pakinggan ninyo. Pero yung kay Sowen, naging kalabaw kahit pera ko na. Naging kalabaw kahit pera mo? Teka lang BJ, hindi ba 12,500 lang ang inabono mo sa halagang 37,000 na kalabaw? Paano naging pera mo yun? At isa pa, palagi mo sinasabi ang pangalan ni Zoen, pero yung kalabaw ay hindi mo ibinigay kundi pinaalagaan mo lang sa magulang niya. Kasi ito pong ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga ito totally bigay. Mahirap naman pong sabihin natin na bigay. Utang pala o kaya mahirap naman sabihin bigay, utang pala eh. Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga ng programa natin. Para meron pong babalik sa programa, papaanakin lang po ni Kuya Lionel. Sabi sa akin nung buntis na daw yan. Hindi ka na mahihirapang yan. Ano na daw yan eh. Nasampahan na. Para po yung meron pong babalik sa programa natin, papasok po natin yan sa ibang beneficiary. Tapos pag napanak na po ni Kuya Lionel ng dalawa, yung pangalawang anak sa iyo. Tama. Yung unang anak, babalik po sa programa natin. Opo. Hahanapan po natin ng ibang beneficiary na qualified po na mag-alaga ng kalabaw. Yan po yung naisip nating programa kasi po yan ay sustainable po yan. Yung pong mga pera na nagamit po natin dyan ay hindi po masasayang. At the same time po meron pong pangkabuhayan sila yung mga beneficiary po natin. Anong iilahin mo niyan dito? Palay po. Palay saka kopra. Meron ka ng may pahila ka na, magawa ka na lang. Magawa na lang po. Ay ginagawa na lang naman yun Sige. Imagine 24,500 ang pera ng sponsors at ang binigay mo ay 12,500 lang. Pero kung magbida-bida ka sa channel mo, parang pera mo ang pinambili ng kalabaw. Tapos hindi mo ibibigay, sasabihin mo programa ng iyong channel. But actually it is an investment kasi nga ang tingin mo sa charity vlogging ay isang negosyo. Panay batikos mo kay Tekram. Pero tingnan mo yung difference niyong dalawa kung paano mag-effort at magsakripisyo para makapagbigay ng tulong talaga sa kanyang beneficiary. Hindi niya kinakailangan maghintay ng sponsors para makapagbigay ng pangangailangan ng kanyang beneficiary. Samantalang ikaw, pera na nga ng sponsors na dinagdagan mo lang ng 12,500, hindi mo pa makayang ibigay sa beneficiary mo. Anong masasabi mo? Na-surprise ka? Maraming salamat. Nag-surprise ka pa ng papaalagaan. Ganito ang mag-surprise, manood ka. Bukas meron na tayong sorpresa kay Kuya Alvin, kay Ate Che, at lalong-lalo na po sa ating Baby Vincent. At aayusin mo muna natin yung pasabog. Hindi lang po ako, pati po yung pamilya ko. Wala silang alam din. Wala. Pero parang meron na silang clue nung nakarang mga live.
So, yan. Malalaman niyo po bukas. Tingnan mo, BJ, kung paano mag-effort at magbigay ng pagmamahal si Tekram sa kanyang beneficiary. Alam naman natin na wala na ngayon si Baby Vincent, pero ang hindi siya sukuan ng kanyang mga magulang at ng mga taong nakapaligid sa kanya, naniniwala ako nang siya ay lumisan, paakyat sa langit, dala-dala niya ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Meron kaming surprise sa inyo pala. Ito pala talaga. Surprise sa inyo, hindi kay Nanay Luz. So, upo muna kayo dito. May sorpresang Manalastas family. Upo na kayo. Hey! Medyo malambot sa konti. Yay! So, akala nyo ano yung surprise, no? So, kami yung may surprise talaga sa inyo. Tsaka lalong-lalo na kay Baby Vincent. So, tignan mo yung pagmamahal ko sa inyo, namin sa inyo. Sobrang dikit. Dumidikit. At, di ba naalala nyo, Kuya Bin? Nung nag-live tayo last week, yun para nagkakaroon tayo ng problema kay sa National Children's Hospital na nabanggit ko doon na yung isang sasakyan ko na gusto kong ibenta para kay Baby Vincent. So yung kaibigan ko, last week pa tinawagan ako. So talaga ang saya ko kahapon nung tinawagan ako na kukunin ko na Ram yung sasakyan. So gusto ko ito na. At hindi lang ako. Siyempre sila tatang, mga kapatid ko sa Amerika, si Kuya Poren, kami lahat may regalo sa inyo, no? At ganyan namin kamahal si Baby Vincent. Guys, ayaw. ayaw. Madikit? Ayaw umalis. Kasi kaya rin naman na sobra-sobra yung saya ko, Kuya Alvin. Alam mo naman yung lakad natin parang ups and down. So nung ang tumawag yung kaibigan ko, sobrang saya ko. At least meron tayong nakaredy na pera kung talagang mapaprivate o ano man, no? Tingnan nyo yung effort at yung paghahanda kahit mapa-private para lang sa safety at kapanatagan ng isip at maibsan ng sakit at alalahanin ng magulang ni Baby Vincent at lahat ng nagnais sa kagalingan ng bata. Iyon ay pinaghandaan na ni Tekram. Hindi niya iniasa lahat sa sponsors. At para hindi tayo masyadong mag-isip, eto na. Alam ko naman si Mayor Rene Maglangke, ang ating mayor, at saka si Konsehal Doña Salak, Kuya Consul Rick Sebastian, tumutulong sa atin. Lalong-lalo na ang ating Governor Delta Pineda. Pag-pray natin, sabi ko nga sa live, basta yung savings ko kay Baby Vincent, yung sinisave ko kay Baby Vincent at saka itong nabenta ko na kung natulungan tayo ni Governor and ating Mayor, mas maganda at least yung pagmamahal natin sa lahat-lahat may bahagi natin sa iba, diba? Yan naman ang sabi ko sa inyo. At sana, sabi nga ni Ate Che, mas maganda, mas marami magpipray. No, Ate Che? Wow! So, give it to baby. Mahirap pala tong dumidikit na ganito. So, ito na guys, ang ating munting regalo, pang... Alam ko na idadahilan ni Jose at ng mga followers niya na maliit lang ang channel ni BJ. Tandaan, maliit o malaki na surprise, simple o nag-effort, ang surprise na bigay ay iba sa surprise na paalaga para sa magulang ng batang may sakit. Nagigets nyo ba ang gusto kong ipunto o sabihin dito? Alam ko na ang mga katekram na uunawaan ang gusto kong ipunto, pero sigurado, pag nireaction na nito ni BJ, i-twist at i-divert na naman niya ang issue. Anyway, next content ko na i-elaborate yan, baka humaba ang content natin sa dami ng gusto kong sabihin. Ready na ba kayong dalawa? Ate Je,
Kinakabahan. Para kay Baby Vincent, sabay-sabay oh. Okay. Paikot nyo anak. Pasa-pasa lang. Sige. Grabe! Para sa operation ni Baby Vincent. Tingnan natin hanggang umikot siya. Sige. Para hindi umano yung ano. Paikot nyo lang. Marami oh. Marami oh. Yay! Dinidikit pala, nawawala yung pintura. Grabe pagmamahal to Baby Vincent. Umikot na. Ilang ikot kaya ito? 1,000 to. Sa dami ng mga charity vloggers na lumalabas dito sa social media, kinakailangan natin maging mapanuri kasi hindi lahat ay talagang mayroong puso ng pagtulong. Pero kung titingnan ninyo ang pamilya Manalastas, itong si Tekram ay makikita natin talagang may ugat, pinag-ugatan kung bakit siya ganyang kabait at kung bakit siya ganyang matulungin. Dahil mismo ang mga magulang, mga kapatid ay handa silang sumuporta sa adhikain or misyon ni Tekram at tumutulong din sila para sa mga beneficiaries ni Tekram. Sabi nga ni Tekporen doon sa isa sa LS nila na itong si Tekram hindi pa yan nagbablog ay talagang mapagbigay na. Lagi siyang mayroong dalang regalo or pasalubong sa kanilang pamilya. Pero nung nagkaroon siya ng channel, halos naubos na yung oras niya at yung mga pagbibigay niya sa mga beneficiaries. Pero naging okay pa rin yun sa kanilang pamilya dahil nakikita nila siguro na talagang mas nangangailangan yung mga binibigyan ni Tekram kesa sa kanila. At dahil nga suportado nila si Tekram, kaya kahit yung mga kinikita nila or yung mga kaya nilang ibinibigay nila sa mga beneficiaries ni Tekram. At ang isa sa napansin ko sa pamilyang ito, hindi ko sila nakakitaan ng inggitan at talagang nag-share sila ng kanilang mga kinikita or nag-share sila doon sa misyon ni Tekram. Kaya naniniwala ako na yung blessing na natatanggap nila ay extension yon ng kamay ng Diyos dahil alam naman natin na gagamit ang Diyos ng mga tao na katulad ni Tekram na mailalapit din sila sa Diyos. Kaya nauunawaan ko ang galit at ang lahat ng nasabi ni Tekporen sa ginawa ni Dave at ng mga nakapaligid kay Dave dahil walang ninais si Tekram kundi ang sikapin na maibsan ang hirap ng iba at ang tumulong lang. Marahil kung ako si Tekporen, I will say the same thing. Anong masasabi niyo kay Tekram? Wala po akong masasabi sa kapatid kong to. Nag-iisa lang to. Si Boss Tekram, grabe yung pagmamahal niya sa mga tinutulungan niya talaga. Tingnan niyo po, kalahating oras na kami nagpapahitag ng tingin 1,000, di pa kami tapos. Ngawit ka na ba? Imagine ang bata pa dito ni Dave. Siguro kung si Dave ay hindi nasilaw sa pera at nakita niya kung anong klaseng pamilya na nagkaroon siya, hinding-hindi niya yan iiwanan. Sayang Dave, sinayang mo ang pamilya na sana'y mayroon ka ngayon. At sana'y nagiging kabahagi ka sa misyon ni Tekram na tumutulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong niya sa iyo at pag-ahon niya sa iyo sa Divisoria. Nang dahil lang sa pagdidisiplina sa iyo, nang dahil lang sa kahigpitan niya para na rin sa kabutihan mo, minasama at kinalimutan mo ang lahat ng mga ginagawa niyang mabuti sa tao at sa iyo. Bouquet of cash to ah.
Hala. Ate Che, pakita mo nga dito. Wow. Kahit na binabalikan lang natin ang video na ito at kahit wala na si Baby Vincent, naniniwala ako na ang tagpong ito ay patuloy na pagpapaalala sa ating mga supporters ni Tekram at sa kabutihan ng Diyos. At naniniwala rin ako na baon ni Baby Vincent ang pagmamahal ng lahat na naging bahagi at nagdasal sa kanya noon at ngayon ay nasa piling na siya ng ating Diyos. Masaya sa puso. Nawala man si Baby Vincent sa piling ng mga nagmamahal sa kanya, ito naman ay pinalitan ng Diyos ng isa pang anghel. At ngayon ay patuloy na maganda pa rin ang samahan ng Manalastas at ng pamilya ni Alvin the Box. Wow. Para yan sa'yo, baby, Si Baby Vincent. Anong masasabi mo sa yung anak? Hala, talagang nasa puso na ni Tekram yung maging matulungin. Binenta niya yung isa niyang sasakyan. Binenta niya yung isa niya sasakyan para lang maano na si Vincent. Masasabi ko yung hindi na maalis sa kanyang puso ang pagtulong sa kapwa. Kaya palagay ko habang maganda sana, habang buhay siyang tumutulong sa mga mahirap. Basta ako, I'm happy because wala na ako masyadong niniisip sa puso ko, sa isip ko kasi ma-private man, at least kung ano man siguro, konti na lang ang aanuin natin para kay Baby Vincent. Iipunan na guys. At wala, masyadong natat si Ate Che. Para naman yan kay Baby Vincent. Sabi ko nga, minsan lang sa buhay ko, kahit lang si Baby Vincent ay matulungan ko sa buhay ko. At hindi lang pala ako, pamilya ko, tsaka ang ating Katekram family sponsor, di ba? Nagpapaabot din ng pagmamahal kay Baby. Kaya ako, malaking pasasalamat ko sa ating pong si Ate Che. Okay na yan, Ate Che. Kaya kung sino man sa atin na nanonood ngayon na nawawala na ng pag-asa sa buhay, tandaan natin na ang Diyos ay kailanman ay hindi nagpabaya. His grace is sufficient every day. Huwag lang tayong maghangad ng sobra-sobra at huwag tayong manglalamang sa ating kapwa. At huwag magsisinungaling at manlilin lang ng dahil lang sa pera. Ano, Tekram? Nag-iiyakan yung alaga mo. Ate Che, happy na ngayon. Si Baby, tumatawa eh. Pati yung langit nakisama. Kaya- Binigay yung malamig na panahon sa atin, no? Kaya di namin napatuyo yung puso eh. Para sa iyo yan, baby. It's a gift. Anong masasabi mo kay Tekram, Ate Che? Salamat Sir Ramay. Sobrang lagi po nang ibigay para kay Vincent. Ngayon, kahit private or sana. Minsan kasi naisip ko kahit na siyempre dahil nga sa pandemya, siyempre gusto naman natin dyan yung ni Baby Vincent, no, yung safety ni Baby.
At kahit sabihin pa nila na, ang hirap kasi, kahit sabihin nila na pandemic yung mga doktor di din natin din sila masisi talaga. Basta ako, I'm happy, 100%. Wala po akong masabi sa sorpresa na to, sir. Sorpresa niyo po para kay baby. So wala kang ka-idea, Kuya Alvin? Wala po talaga. Wala po akong ano. Ayaw. Sa ano na po, sa surprise ano po ito na ayaw ko na pong umiyak po. Gusto ko po na pipigilan ko po yung sa sobrang saya ko po na hindi ko pa talaga inaasahan to. Sa matagal na po na, sa sobrang tagal po na pinangarap namin. Hindi ko po talaga naisip na ganito yung gagawin ni si Rami. Kasi nung sinabi nila na dadalhin si Bibi sa private, nag-iisip na ako nun. Anong gagawin mo? Malaki yung mga saan namin kukunin. Hindi ako magkapaniwala na. Ganito kalaki yung binigay ng Rapid sa akin. Salamat pa talaga si Rapid. Sa pamilya mo, maraming salamat. Kitchen. Napakabuti niyo pong tao, Sir Ramel. Hindi man po tayo magkadugo, pero sa pagtulong niyo po kay Bibi Vincent, parang anak niyo na po. Siyempre love ko si Baby Vincent. Kayo. Nabanggit na rin palang mapaprivate talaga, no? Sarap ng pakiramdam. Basta, I'm happy now. Kay Tito Bong, I'm very sorry kung di man po kita na-update kasi ayaw ko pong mag-update ng walang kasiguraduhan. Gusto ko po kasi every update ko, meron pong magandang update. Ito nga po yung sabi ko sa inyo, Tito Bong, kasi alam ko naman, part ka na ng pamilya namin, lalong-lalo na po sa apo nyo, sa mga anak nyo, si Kuya Alvin, si Ate Che. Kaya gusto ko po, yung side ko naman yan, gusto ko pagka may update po ako, gusto ko po may malinaw po, no? At ako'y nagpapasalamat sa lahat po, hindi lang po kay Tito Bong, sa lahat po ng bumubuo o nagmamahal sa channel po natin, ang Katekram Family, lalong-lalo na po ang ating Katekram Family sponsor. Sa aking pong pamilya, sa aking pong mga kapatid, sa aking pong kapatid na kanang kamay, Tek Jun, maraming salamat. At okay na yan. Hindi ko lang sobrang lagkit ng tingnan yung matangkad. Ito kasi parang on the spot surprise ito, kaya kahit yung puso sobrang madikit. Parang kasing dikit ng pagmamahal ko sa inyo. Yan lang yan, no? Salamat talaga sa Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa matagal na po naming pinangarap, matagal na po naming pinagdadasal na sana maoperahan po si Vincent. At kay Sir Ramel, maraming salamat po talaga sa iyo, Sir Jun, sa buong pamilya niyo po. Maraming salamat po sa kabutihan niyo. Hindi po namin inaasahan na kayo po mismo ang maglabas ng pera para kay Bibi Vincent po para sa operasyon niya. Kasi po yung binitawan po kami ng NCH, naisip ko po na baka ito po ang plano ng Panginoon na hindi na operan si Vincent. Kaya naisip po namin na kung ito talagang plano ng Diyos, wala na po kaming magawa na
uuwi kami sa amin na hindi ma-operan si Vincent. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, sir. Sobrang hindi ko po mapaliwanag, sir, kung paano ako magpapasalamat sa inyo. At sa lahat po ng tumulong sa amin. Maraming salamat po. Okay na yun? Lalo na po pala kay Uncle Bong. Sobra-sobra po yung pinadala niya sa amin. Hindi ko rin po alam paano kayo magpapasalamat sa kanya kasi ang layo din po niya sa amin, pero sabi niya po hindi po daw siya bibitaw, hindi ma-opera si Vincent. Nahihiya na po kasi kami sa kanya dahil sabi niya hindi po ako magre-retiro sa trabaho ko kung hindi matatapos si Vincent. Grabe naman si Tito Bong. Ano lang po kasi matagal na po siya sanang magre-retiro sa trabaho niya kasi senior na po siya. Pero yun po, nahihiya po kami dahil sabi niya hindi daw po siya magre-retiro pag hindi po natapos si Vincent. Grabe. Grabe, no? Pwede nga lang pagawa ng rebulto si Tito Bong. Naku. Tito Bong, talaga. Isa po kayong bayani. So, alam niyo naman guys, yung ating revenue ay hindi po sasapat sa ngayon para po kay Baby Vincent, sa lahat po ng mga kababayan natin. Kung saan naman ho tayo pupunta o saan ho tayo dalhin po ng ating pong misyon. Alam ko naman kung mas lalawak po tayo, ibig ko sabihin, meron pong misyon na pinapagawa ang ating Diyos na mas malawak, no? Siguro hingin ko na lang po ang inyo pong wala pong sawang suporta. Yung nanonood lang ho kayo sa channel po natin, malaking bagay na po yun, no? Yung pong nagmamahal at susuporta po sa channel po natin, nasabi nyo nga, yung iba, no, skip ads po kayo. Yan, malaking bagay po yun para po yun maibalik po natin sa mga kababayan po natin, no? At maraming salamat po. Wala po akong masabi kundi po, bahala na po ang ating Diyos na magbalik po lahat po ng pagmamahal na pinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin, no? Salamat po. Salamat po, aming Diyos. So muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Guys, ang total pala na naabot nating pagmamahal kaya Baby Vincent is 500,000. Wow! So, masaya po ako guys. Mag-wrap up na tayo. Binalikan lang natin ang mga nakaraan na tagpo para maipakita natin ang isa sa pagkakaiba ng tunay at huwad na tumutulong. Ang isa ay naghihintay ng sponsors, hindi tutulong ng walang sponsors dahil wala naman siyang tunay na pag-aalala at pagmamahal sa kanyang beneficiary, kundi kung ano ang kaya niyang mapakinabang sa kanyang beneficiary at sa bigay ng sponsors. At ang isa naman na may tunay na puso sa pagtulong ay kayang isakripisyo at kayang magbigay at hindi asa sa sponsors. Ang sponsors ay dumaragsa dahil siya ay isang mabuting halimbawa sa kanyang manonood na kaya niyang magbigay ng kanyang sariling pera ng may pagmamahal sa kanyang beneficiary. Tulad ng sinabi ko kanina, napakaraming charity vloggers na lumalabas ngayon dito sa social media. Pero maging maingat at maging mapanuri. Dahil nakakalungkot na yung perang ibinibigay ninyo o itinutulong nyo doon sa gusto nyong tulungan ay baka napupunta lang sa hindi tama or napupunta lang sa hindi tamang kamay. At sa mga beneficiaries, huwag abusuhin ang kabutihan ng mga taong tumutulong sa inyo. Magsumikap hanggang kaya. At kung mayroong tumulong sa inyo, huwag na huwag kakalimutan ang mga nagawang kabutihan sa inyo ng inyong kapwa. Ang utang na loob ay hindi kayang bayaran ng pera, pero pwede niyong suklian ng respeto at pagmamahal. At kung kaya ninyong ipasa yung kabutihan na natanggap ninyo mula sa ibang tao, pwede mong ibalik yon sa ibang tao na nangangailangan din.
at wag laging pakabig at lalong-lalo nang wag man lalamang sa kapwa dahil lahat ng bagay na gagawin natin ay palaging may kapalit. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli. Again, this is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.